ng Bible, Efeso 1:3. Sabi dito, Efeso 1:13, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo. Yun. Nung tayo daw ay nakarinig ng salita ng katotohanan. Ano ba ang salita ng katotohanan? Biblia. Kaya napakaganda kong nagbabasa ng Biblia. Napakaganda kong nakikinig at nagbabasa ng Biblia. Bakit? Kapag nakinig ka at nagbasa ng Biblia, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, magkakaroon ka na ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoon Jesus, bibigyan ka pa ng Espiritu Santo. Hello? Bibigay ng Diyos sa iyo ang Holy Spirit. The moment na ikaw ay sumampalataya kay Kristo. At bakit ka sumampalataya? Dahil nagbasa ka ng Bible. Never na makilala mo si Kristo na hindi ka nagbabasa ng Bible. Amen. Makikilala mo lang ang totoong Kristo. Meron ka makilala ng ibang Kristo. Pero hindi yung Kristo ng Biblia. Iba kasi yung Kristo ng Biblia sa Kristo ng Biblia. Amen. Ang Kristo ng Biblia, bumabagong buhay yan. Pag na-encounter mo siya, di ba? Pag nakilala mo siya, babaguhin niya ang buhay mo. Si Pablo nga napakasamang tao, pamamatay tao. Nung ma-encounter niya, si Jesus, along the road going to Damascus, binago ng Diyos ang buhay ni Pablo. Sa pagiging mamamatay tao, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Tagapangaral ng mabuting balita. Ang dami kayang naligtas sa pamamagitan ng Apostol Pablo. Amen? Amen. Ang dami niya. Tayo. Produkto pa tayo ng Apostol Pablo. Sa mga sinulat niya, di ba? Sa mga sinulat niya sa Biblia. Kaya, pag na-encounter mo si Jesus, ang Holy Spirit ibibigay sa'yo. Eh, pag may Holy Spirit ka na, ano nang tawag sa'yo? Born again. Naipanganak ka na muli sa Espiritu. Amen. You are born again. So, born again, hindi religion. Ano ang born again? Ang born again ay kapag ka ang Holy Spirit nasa iyo na. Naipanganak ka ng muli nun. At pag naipanganak ka ng muli, nakakaunawa ka na ng mga bagay na spiritual. Amen. Amen. Diba? At ang ano sabi sa verse 5 ng John chapter 3, makakapasok ka na sa kaharian ng langit. Amen. At pagkatasabi doon, ang sino mang hindi pa ay papanganak ng muli, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, ang makakapasok lang sa langit, born again. Hindi religyoso. Hindi ko tayo religyoso kasi yung iba sabi sa atin, lipunin ko na lang at simbahan ka. No? Paano magpas ka sa langit? Yung gano'n na. Hindi ko tayo religyoso. Tayo ay born again. Naipanganak ng muli sa Espiritu. Bakit kayo naipanganak sa Espiritu? Ibinigay sa'yo ang Holy Spirit nung ikaw ay sumampalataya kay Jesus Christ. Amen. Binigay sa'yo. At nagkaroon ka ng pangunawang spiritual. Hindi lang yun. Pag may Holy Spirit ka, hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mo para magbagong buhay. Ang Espiritu ang magtutulak sa'yo para magbago. Kaya, ang sino mang na kay Kristo, isa ng bagong ginala. So, paano tayo binabago? Galatians, Kapitulo 5, talatang 22. No? Galatians 5:22. Sabi rito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Bunga naman yun. Espiritu na nasa iyo, na ibigay sa iyo, na tinanggap mo nung ikaw ay tumanggap kay Kristo. Amen. Namumunga yan. Pinatikitaan niya ng bunga. Kaya hindi mo may tatago ang pagbabago. Amen. Yung bunga ng Espiritu sa buhay mo, ang tawag doon, Christ righteousness. Yung naging matuwid ka dahil sa Kristo, dahil sa Holy Spirit na nasa iyo. Ano
Anong bunga? Ang sabi rito, ang bunga ng Espiritu, parang mangyayari. Hindi mo may tatago ang puno ng mangga, makikilala mo siya sa bunga. Amen. Sa bunga, mangga ito, kita mo yung bunga eh. Pero pag tingin mo mangga, pero pag dito yung bunga, ay dito yun, hindi yung mangga. Kasi makikilala mo ang puno sa bunga. Okay. Makikilala mo rin ang born again sa bunga. Kasi may Holy Spirit at ang Holy Spirit na mumuna. Ano ang bunga ng Espiritu? Pag-ibig. Dati pinipilit mo sarili mo na umibig. Dati namimili ka ng iibigin, yung gwapo lang. Hindi mo ganda lang. Pagpangit, pagkami ang ilok, alas niya. Diba? Oh. Pero ngayon, tanggap mo na kahit sino sa kulay mo. Amen. Mahal mo lahat, pantay-pantay pagtingin mo sa tao. Bakit? Dahil sa Espiritu na natin. Ang Holy Spirit. Ano ba? Kagalakan. Dati parang kamag-anak mo si Bukmasi. Diba? Lagi na. Umaga pa lang eh. Diba? Masama na ng ano. Itlada. Aga-aga, lagi masama ang gising. Pero ngayon, may kagalakan na. Dati nagagala ka lang pag may pera. Pag wala kang pera, hindi maintindihan yung mukha mo. Diba? Pero ngayon, yung kagalakan na nadala mo, may pera o wala. Diba? Nasa puso mo yun. Bakit? Kasi bunga ng Espiritu yun. Ano pa? Kapayapaan. May hapa ka. Hindi ka nag-aalala. Diba? Hindi ka gaya dati. 5 milyon na lang yung pera mo sa bangko, nag-aalala ka na. Diba? Pero ngayon, kahit walang laman, yung pera mo sa bangko, hindi ka natatakot. Kasi alam mo, hindi ka pababayaran. Diba? Ano sabi ng Panginoon? Hebrew 13:5. Huwag kayong magmukhang pera. Dahil hindi pa yung iiwanan, hindi pababayaran. Kaya nga, maganda may Holy Spirit. Kasi, ang buusan sa mga bunga niya, pakayapaan. Ang bilis kaya magpatanda pag lagi ka ng problema. Diba? Ang bilis magpatanda. Yung 18, mukhang 81. Diba? Dahil sa problema. Sabi nga ng Panginoon, sino ang makakapagpaputing ng inyong buhok dahil sa pag-aalala? Alam mo yung public enemy number 1? Anxiety. Ang problema. No? Ang daming sakit na nakukuha dyan. Dahil sa pag-aalala, sa budget, sa pambayad sa Meralco, pambayad sa tubig, pambayad sa Mumbai. Dahil sa pag-aalala dyan, ang daming na high blood. Pag na high blood ka, ano mangyayari sa'yo? Aatakihin ka sa puso. Pag na-atake ka sa puso, ano mangyayari sa'yo? Stroke. Patay ang kalahati ka naman. Diba? Pagka ikaw ay nag-aalala, ang daming sakit na pwedeng dumating sa'yo. Diba? Yun ang ano. Ang daming sakit pagka nag-worry. Kaya nga, ayaw ng Diyos na nag-aalala tayo. At para wag tayo mag-alala, anong ginawa niya? Ibinigay niya sa'yo ang Holy Spirit. Para ano? Magkaroon ka ng kapayapaan. Mapaglabanan mo. Kasi ang problema sa mundo, hindi na mawala. Nandyan lagi yan. Kasama natin yan. Para mawala yan, kailangan 6 feet below the ground na tayo. Diba? Nandun na tayo sa cemeteryo. Hindi ka nasasamahan ng problema doon sa cemeteryo. Diba? Para mawala ka ng problema, kailangan mong mamatay. Para wala ka ng problema. Pero, ngayon, pag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at sarili mo sa Panginoon, bibigyan ka ng Holy Spirit. Hindi mo na kinakailangan mamatay para mawala ng problema. Dahil bibigyan ka ng kapayapaan. Isa sa mga bunga ng Espiritu, kapayapaan. Kayapaan. Wala kang iniintindi. No? Wala. Hindi ko pinong problema. Dahil alam mo, may Diyos ka. Siya bahala sa lahat. Okay? Kapayapaan. Ano ba yung bunga ng Espiritu? Kaya pa, nabibigay pa tayo.
Pagtsatsaga. Dati wala ka pagtsaga-tsaga. Bilis mo magalit. Diba? Mabilis ka, mainibig ka. Meron niya ako nabasa sa jeep eh. Ang nakasulat, Panginoon, bigyan mo ko ng kapayapaan ngayon din. Nag-pray siya ng kapayapaan, ng anak na nakatsagaan, ng patient. Lo, Panginoon, bigyan mo ko ng pasensya, ng haba ng pasensya, ngayon din. Yung tulutan ng Diyos, ngayon din. Alam niyo, pasensya na dinidevelop yan. Tutulungan ka ng Holy Spirit. Diba? Kung wala kang pasensya, bibigyan ka ng pasensya. Hahaba ang pasensya mo. Yan. Bunga ng Spirit yan. Kaya yung pagbabago ng buhay, kaya pag sinabi ang hindi mo kay pinakita kay Kristo, isa ng bago na nila lang. Yung pagbabago ng buhay kasi, hindi ikaw ang mabago ng buhay mo. Huwag mong pilitin sa sarili mo magbago. Kasi kung self-righteousness yun, sarili pagsisikap, mapapagod yan. Pero pag Holy Spirit ang bumabago sa'yo, nag-i-enjoy ka. Amen? Nag-i-enjoy ka. Yan ang ano. So anong pinupunto ko dito na natin pakakain? No? Anong pinupunto ko dito? Ang pagbabago ay hindi produkto ng sariling pagsisikap. Amen? Huwag mong pilitin ang sarili mong magbago. What? Mapapagod yan. Hayaan mo ang Espiritu ng Diyos ang magbago. Amen? Kapag ang Espiritu ng Diyos nasa na, darating ang pagbabago sa buhay mo. Kasi hindi may iwasan, makikita sa buhay mo ang bunga ng Espiritu. Parapakan natin po. Kunin na tayo. Salamat po, Panginoon. Napaalala mo sa amin. Umaga. Tulungan mo kami, Panginoon, na aming pakikipag-sa'yo. Nakitaan kami ng